Lumundag at kinagat ang leg ni Jeffrey. Napahiyaw ang lalaki. Anong nangyayari? Tama na, tigilan Eli. Nagpumiglas siya, sinubukang gumamit ng mahika, pero huli na. Bangkay ng asawa ni Han, isang undead rin, ang sumugod mula sa likod at inatake siya. Magkasamang pinatahimik ng mag-asawang undead si Jeffrey. Si Sunan, na kumokontrol sa katawan ni Han, ay napangiti sa wakas. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para ganahan pa kaming gumawa ng mga ganito kagandang Tagalog recap sa hinaharap. Sa pagpapatuloy lumapit si Haynes sa mga bantay ng ngayon. Nakatira rito ang kapatid ko, sigaw niya. Pero ang totoo ay clone lang din yun na si Hans. Nagtaka ang mga bantay. Ang kapatid mo, umalis siya kamakailan lang. Anong dahilan para papasukin ka namin, isang estranghero? Umiti si Haynes ng may kumpiyansa. Kung ganoon, dalhin niyo ako sa matandang pinuno ng ngayon. Siguradong makikilala niya ako. Ilang sandali pa, dumating si Mang Kanor, may kalmadong ekspresyon, ngunit halatang nagmamasid. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Magalang na yumuko si Haynes. Ikinagagalak ko kayong makilala, ako po si Haynes, kambal ni Hans, na naninirahan dito. Ngiti ang itinago ni Son Hian habang ginagamit ang dalawang katawang avatar niya para maisakatuparan ang plano. Habang kinakausap ni Haynes ang matanda sa labas, lihim namang pinasok ni Son Hian ang bodega gamit ang katawan ni Hans. Nilapitan niya ang piraso ng Immortal King. Nanginig ang hangin sa paligid nito, bumabalot ng madilim at hindi pangkaraniwang enerhiya. Hindi nito sinisipsip ang enerhiya ng mga undead, parang pinapalakas pa nga sila. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao rito ay may kapangyarihang lampas sa karaniwan, bulong niya. Ang bodega kung saan ako nakakulong dati, isa lang palang tapunan ng bangkay at sila pa ang may lakas ng loob na magmataas. Pina-activate ng ating bayani ang kanyang kakayahan, hinihigop ang fragment papunta sa kanya. Isang malakas na enerhiya ang lumaganap sa buong nayon, yumanig ang lupa. Sa labas, nagpapatuloy ang panlilinlang ni Haynes. Ang kambal ay konektado, anya habang nakangiti. Alam namin lagi kung nasaan ang isa't isa. Napakunot noo si Mang Kanor, hindi ka panipaniwala, bulong niya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding kaguluhan. May nangyayari sa fragment. Patayin ang taong ito, ngayon din. Sa isang iglap, nagbago si Mang Kanor, naging isang dambuhalang nilalang na balot ng kadiliman. Dumiretso siya sa pinanggagalingan ng enerhiya, galit na galit. Naguluhan ang mga bantay sa biglang pagkawala ni Haynes at tinaas ang kanilang mga sibat. Samantala, nakaramdam ng ating bida na matinding bugso ng negatibong emosyon mula sa fragment. Kahit naka-activate ang mind center ko para itong tsunami ng damdamin. Sino mang humawak nito, siguradong mababaliw. Isang pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa paligid. Lumitaw ang isang system window. System notification, ang iyong essence ay tumugma sa mga kondisyon. Bagong impormasyon unlocked Immortal Magician. Demonic rank increased dark magic mula sa fragment ay sumanib sa iyong essence. Bagong kasanayan, demonic wisdom, maaari ka nang magmaster ng dark magic at lubusang maunawaan ang mechanics nito. Namangha ang ating bida. Demonic wisdom, kaya kong gamitin ang dark magic kahit hindi ko pa ito napag-aralan. Isang malaking pagbabago ito. Sa ilalim ng bodega, isang lalaki ang nakatayo malapit sa pinangyarihan ng kamatayan ni Jeffrey. Hindi nga makontrol ang isang zombie rat, Kiray, bulong niya. Ako patuloy ang maglilinis nito. Ngunit bago siya makalapit, dumating ang sigaw ng matanda. Suriin agad ang fragment. Hanapin si Jeffrey. Nagmumura, lumapit ang lalaki sa hawla. Tahimik, bakit parang bigla siyang sinalakay ng sangkaterbang undead mula sa dilim. Impossible to. Paanong, isang tinig ang lumutang sa hangin. Magandang panahon, di ba? Sarkastikong sambit ni Haynes. Napakunot ang noo ng lalaki. Nagsasalita siya. Paanong, bumuga siya ng kaunting magic para itaboy ang undead, ngunit huli na. Bumagsak ang hawla. Bumaha ng mga halimaw, walang pakundangan sa pagsagot, ha. Bastos, bulong ni Haynes na tila naaliw. Samantala nakikita ang lahat ng ating bida ang nangyayari sa pamamagitan ni Haynes. Parang natural lang ang dark magic. Parang matagal ko na talaga itong alam. Sa labas, isang pagsabog ang yumanig sa buong nayon. Dumagsa ang mga undead. Sa gitna ng kaguluhan, iniutos ni Haynes, walang paliligtasin. Patayin silang lahat. Pagharap sa isang kalaban, bumagsak ang katawan ng isang skeleton sa harapan ni Haynes. Lumitaw si Mang Kanor, dapat naging elite skeleton ka. Anong ginawa mo sa fragment ng Immortal King? Ngumiti si Haynes, tanda, ang tagal nating di nagkita. Salamat na pala, nawalan ako ng puso dahil sayo. Mabuti na lang, nakahanap ako ng bago sa bodega mo. Naggitngit si Mang Kanor, pinagsama mo ang fragment sa isang walang kwentang katawan. Napakasama mo na. Itinaas niya ang kamay. Finger of Death. Sumalpok ang enerhiya, naputol ang braso ni Haynes. Tumingin siya sa kanyang braso, tila inis lang. Nag-aatake habang may usapan. Wala ka talagang manners. Tahimik, sigaw ng matanda. Isang taon kong pinaghandaan ang fragment na yan. At winasak mo ang lahat. Malapit na sana ako, makamit ang kapangyarihang higit sa kahit ano. Ngunit mumiti si Hans, balot ng dark magic. Anong problema, matanda? Natatalo ka na ba ng baguhan? Darkthorn, sigaw ni Mang Kanor.
nagpapakawala ng anino. Ngunit mumisi lang si Hans. Gumagamit ka ng high-ranking magic sa isang newbie. Desperado ka na ha? Ako lang ang tunay na makakapag-control sa fragment. At alam mong totoo yan. Mabubuhay ka pa. Pagsasamahin ko ang katawan mo't pag-aralan. Stop reciting your skills like an amateur. Mamatay ka na lang, Alfred. Sabay sabog ng enerhiya. Natigilan ang matanda. Alfred, paano mo nalaman niyang pangalan? Sinadya mong ipasok si Saksa na yon na to, di ba? Ngunit bago makasagot si Haynes, may sumugod kay Gloel mula sa likod. Tinabig ito ng matanda, mabilis na tinanggihan ang atake. Ang bilis mong matuto ng dark magic dahil ba to sa fragment. Hindi bale, wala akong oras. Pack of Destruction. Nagdilim ang paligid. Lumitaw ang mga kaluluwa ng mga bumagsak na black magicians. Isang itim na korona ang bumalot sa ulo ni Mang Kanor. Isinusugal mo ang kaluluwa ng sarili mong kaalyado. Talagang angkop lang sa'yo, kasuklam-suklam na nilalang. Gamit ang buong kapangyarihan ng fragment, madali sana kitang nadurog. Ngunit mumisi siya, pero ayos lang. Apoy ng mga kaluluwa nilunod sa kadiliman. Isang dambuhalang bugso ng itim at naglalagablab na enerhiya ang rumagasa patungo kay Hans, ang huling pag-atake. Pero bago pa ito tumama, isang kidlat ng mahika ang tumagos sa dibdib ni Mang Kanor. Napayuko ang matanda, ang mukha'y nanigas sa pagkabigla. Nakatayo si Hans, hindi man lang impressed. Tagal mo ring mapagod. Sa totoo lang, muntik na akong makatulog habang nililista mo lahat ng spell mo, sabay ngiti. At nga pala, salamat sa pagtulak sakin palubog sa dark magic. Mukhang na-master ko na ito. Dumanak ang dugo mula sa labi ng matanda habang lumuhod ito nang hihina. Paano ako mamamatay ng ganito walang saysay? Pinanood siya ni Hans habang bumagsak ang katawan nito, wala ng buhay. Itinaas niya ang tingin sa langit at mahinang sinabi, Alfred, sana nakita mo lahat ng to, natapos na ang paghihiganti mo. Pahinga ka na. Sa isang engrandeng katedral, lumuhod si Rista sa harap ng isang dambuhalang estatwa, magkadikit ang mga palad sa taimtim na panalangin. Ang mga kandilang kumikislap ang nagsilbing liwanag sa kanyang seryosong mukha. Isang katok ang gumambala sa kanyang pagninilay. Tumayo siya at binuksan ang pinto, si Martin ang naroon, maputla at halatang nagmamadali. Tapos ka na bang magdasal? Tanong nito. Mahinahong sagot ni Rista. Bakit? Anong nangyari? Nag-atubili si Martin bago tuluyang sinabi, na-detect ang ghost ng muling pagkabuhay ng Immortal King sa kanluran. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Rista, ngunit nanatili ang kanyang katahimikan. Ang Immortal King Ing. Tumango si Martin, seryoso. Tatawagin ko agad ang konseho. Umalis ito agad, habang si Rista ay muling humarap sa estatwa, ang mukha'y naging matatag. Ang nilalang na naghatid ng lagim sa kontinenteng ito daan-daang taon na ang nakalilipas. Hindi ko hahayaang maulit pa yon. Sa gitna ng labanan, pinagmasdan ni Hans ang iniwang wasak na lugar. Nakakalat ang mga labi ng digmaan sa paligid. Pagkawasak, anya, daang-daang undead ang nasira. Ngunit mumiti siya, pero ang mga natalo'y pwedeng palitan. Walang dahilan para malungkot. Tumalikod siya, ang itim na mahika sa paligid niya ay lalong lumakas. Dahil ito pa lang ang simula. Tumayo si Hans at minasdan ang sarili niyang gawa. Ang pinakakahangahangang bagay sa necromancy ay ang kakayahang bumuo ng mga sundalo mula sa mga bangkay. Napatingin siya sa nawawalang kamay niya at napangiwi. Una sa lahat, kailangan kong ayusin to. Pagod na siya, napakarami na niyang nalakad sa labanan. Pero kailangan niya munang ayusin ang katawan niya bago magpatuloy. Napansin niya ang isang natitirang kalansay, tila sariwa pa mula sa laban. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, binunot niya ang braso nito at maingat na sinuri. Pwede na to. Ikakabit na sana niya ito sa balikat niya, bihasa sa ginagawa, parang sanay na sanay. Sa ibabaw ng sugatang bahagi, ibinalot niya ito ng enerhiya. Super Regeneration, activate, mahinang bulong niya habang pinipisil ang kamao. Sinubukan niyang igalaw ang bagong braso. Perpekto, wika niya, kontento sa resulta. Ilang sandali lang ang lumipas bago tuluyang dumikit ang braso at muling naging buo ang katawan ni Hans sa abot ng kaya sa kasalukuyan nitong anyo. Saan ako magsisimula? Bulong niya habang sumusulong, iniunat ang mga kamay, pinupuno ng enerhiya. Nakatayo sa harapan niya ang kalansay, magiging unang test subject niya. Sa matatag at makapangyarihang tinig, kanyang inusal, maging alagad ka. Ngunit mula sa likuran ng kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng halimaw, ang kasamang kaluluwa ng Immortal King na bumalot sa kanyang pagkatao. Ibalik ang natitirang mahika sa iyong katawan. Linisin mo ito mula sa mga putol-putol na alaala, bulong nito. Ngunit habang siya ay nakatuon sa ritual, may nangyaring kakaiba, biglang gumuho ang kalansay at naging alabok. Ano? Napataas ang kanyang mga kamay sa pagkagulat. Hindi gumana di. Tumahimik ang paligid. Nakaharap si Hans sa tumpok ng buto, nakapamaywang at nag-isip. Mali ang paraan ko, bulong niya sa sarili, habang unti-unting naliwanagan. Ilang ulit pa siyang nagtangka hanggang sa maisipan niya ang ibang paraan. Nilingon niya ang katawan ng punong bayan na si Mang Kanor, nakahandusay pa rin sa gitna ng iniwang digmaan. Isang madilim na ideya ang bumalot sa kanyang isip. Itinuro niya ang kamay sa katawan at dahan-dahang nagsalita. Dapat ba kitang gawing undead na may kaluluwa para mapilit kitang magsalita? Hinilan niya ang katawan ni Kanor,
sa kwelyo at inangat para suriin. Ha? Gulat niyang sambit. Wala siyang kaluluwa. Si Mang Kanor, wala na ni anino ng buhay, maliban sa kakaibang mahiwagang bilog na nasunog sa kanyang dibdib. Sinuri ni Hans ang simbolo at nag-isip. Ganito nila kinokontrol ang lahat ni. Inihagis niya ang katawan sa gilid at mumiti. Nakakatawa. Sa laki ng operasyon nila, di man lang nila inisip tong maliit pero mahalagang bagay. Pero ayos lang, magagamit ko pa rin to, muling tumuon si Heinz. Kung wala na ang kaluluwa, kailangang magkasya sa kung anong natira. Pinuno niya ng enerhiya ang kanyang kamay at itinutok ito sa katawan ng matanda. Desidido siyang baguhin ito, gawin itong mas kapaki-pakinabang. Isang high-level undead, may sariling isipan at kakayahan sa pakikipaglaban. Lumiwanak ang mahika ni Heinz sa katawan, nilapastangan ang natitirang kapangyarihang taglay at nilinis ang anumang bahid ng dating alaala. Ilang sandali pa, gumalaw ang bangkay. At si Kanor ay tumayo muli ngayon bilang isang masunuring death mage. Nakatayo ito sa harap ni Heinz, naghihintay ng utos. Walang laman pero malinaw. Naghihintay ako ng utos. Tinitigan ni Hans si Malcolm puno ng pagkamausisa. Nagsasalita ka? Bulong niya, tila nagulat. Hindi ko inasahan yon. Napahanga siya. Humarap siya kay Malcolm, malamig ang ekspresyon. Bigla niyang sinampal ang bungo ng undead mage dahil parang sabog ito. Napaurong si Malcolm sa sakit, ngunit agad na yumukot nagsalita ng may takot. Susunod po ako. Napangisi si Heinz habang kinikiskis ang bahagi ng ulo ni Malcolm na tinamaan. Kahit nawala na ang alaala mo, ang mga kasalanan mo'y nananatili. Masisiyahan ako dito. Inilipat niya ang tingin sa tungkod ni Ma'am. Maganda tong tungkod mo ah. Nanginginig ang mga buto ni Malcolm sa takot. Ramdam ang pangamba. Ang bago niyang buhay bilang death mage ay hindi kalayaan, kundi isang anyo ng panghabang buhay na pagkaalipin. Dumadaloy sa katawan ni Heinz ang kapangyarihan ng fragment ng Immortal King, kontrolado niya ang buhay, kamatayan, at ang lahat ng nasa pagitan. Lalo pang lumapad ang ngisi ni Heinz. Magiging kapaki-pakinabang kang kasangkapan. Habang nakatayo siya sa gitna ng kayamanang nakuha, napalingon siya sa bundok ng mga bangkay sa paligid. Isang batang zombie ang tumambad sa kanyang paningin, paalala ng labanan. Ito yung batang pumatay kay Jeffrey, kasama siya sa pagkamatay nito, isip niya. Maingat niyang ipinatong ang kamay sa ulo ng bata, tila isang tahimik na respeto. Sana'y mapayapa na siya kasama ng pamilya niya. Sa isang iglap, pinasabog niya ng apoy ang gusaling malapit. Lumaganap ang apoy. Tanging ang lagablab ng apoy ang narinig sa paligid. Wala nang atrasan. Sa kanyang matataas na silid, nakaupo si Heinz, busog at kontento matapos kumain. Grabe ang sarap nun, tawa niya sa sarili. Habang nilalaro ang cellphone, napaisip, tingnan ko nga ang presyo ng ginto ngayon. Ang nayon ay puno ng mga salamangkero. Natural lang na maraming naiwang kayamanan. Ang dami palang naipon ng mga to, Tingnan ko nga ng mas mabuti kung ano pang naiwan. Sa isang kilos, inilahad niya ang kamay at binigkas, summon Hans. Biglang lumitaw ang kanyang avatar, sabay laganap ng isang nakakakilabot na aura. Napakabigat ng presensya nito, tila dumudurog sa katahimikan. Namutla si Heinz at napaatras. Ay cancel ang summoning, sigaw niya. Agad na naglaho ang avatar. Humihingal siya, takot ang bumalot sa kanya. Akala ko mamamatay na ako, Ano na nang dapat kong gawin? Nagkamot siya ng ulo, pilit kinakalma ang sarili. Kailangan ko pa rin siyang isumon, pero dapat kong i-upgrade muna ang unique skill ko. Pumikit siya at tumuon sa karma shop. Ilang sandali pa, lumitaw ang system window. Mas malaki pa sa inaasahan ang nakuha ko, bulong niya. Noon, 4,000 karma lang ang meron siya. Ngayon, mas malaki na. Pumili siya ng item para i-upgrade ang unique skill, ginastos ang 300,000 karma. Lumabas sa screen ang mensahe, "Your skill has improved." Mas marami na siyang avatar na kayang ipatawag. Ang kanyang mental strength lagpas na sa normal. Pinisil niya ang kamao na palibutan ito ng enerhiya. Serenity, isang skill na magpoprotekta sa kanya laban sa panlabas na panggugulo at mental attacks, eksakto sa kailangan niya. Ilang sandali pa, nilalagyan na niya ng ginto ang paper bag. Kapag maayos ang kalusugan ko, mas makikinabang si Hans sa Serenity. Pagkapuno ng bag, mumiti siya. Ayos. Ibenta na to, dinala niya ang mga bag at backpack na puno ng ginto sa harap ng komite. Nang inilapag niya ito, napanganga ang mga tauhan. Nagkislapan ang kanilang mga mata sa liwanag ng ginto. "Pakideposito po sa account ko ang lahat," mariing wika niya. Umalis siya agad. Yumuko ang mga empleyado, nagpapasalamat. Ngumiti si San, saka lumakad palayo. Napatingin siya sa kanyang anino, naalala kung paano ito itinago ni Hans gamit ang madilim na mahika. "Siguro nag-alala lang ako ng sobra," bulong niya. Ang anino, balot na balot, hindi madaling matunton. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang pagsabog ang gumulat sa kanya. Yumanig ang gusali. Lumipad ang mga debris. Nakatayo sa gitna ng gulo si Wolf, nakangising parang demonyo. "Jackpot to," sabi niya habang hawak ang bag ng ginto. Habang pinagmamasdan ang kayamanang nakuha. "Hindi ko inakalang ganito karaming ginto sa lugar na to, Ngunit naputol ang saya nang magsalita ang isa sa mga kasamahan ni Wolf. "Tigil sa satsat. Tumatakbo na tayo." Tumakbo agad sila sa kalye. "Alam ko," sigaw ni Wolf, buo ang kumpiyansa.
Sa kanilang unahan, nakita nila si San na nagulat at sumigaw, mga kriminal. Kailangang may magulat sa kanila. Ginagamit nila ang kanilang powers sa masama, hindi na niya natapos ang sinabi, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi.